So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, walang iba kundi sasagutin natin ang katanungan ng ating isang subscribers na nagtatanong sa comment section. Dahil kayo po ang aking priority dito, kaya kayo dapat ang aking uunahin. So ang katanungan ng ating isang subscribers dito, hindi ko alam kung ito ay newbie o kung ito ay medyo matagal na, pero syempre, irerespeto natin kung ano man yung katanungan na inyong itinatanong. So, ang katanungan ng ating isang subscriber is, Idol, ano ba ang pinakamagandang bakuna na maaari nating ibigay sa ating mga alaga? Okay, so Idol, kung sino ka man, hindi ko na kasi natatandaan yung mga pangalan ninyo, pero nare-remember ko lang is yung mga katanungan ninyo. Pero huwag kayong mag-alala mga kamanok, pinapriority ko talaga yung mga katanungan ninyo. So, bago natin simulan to mga kamanok, kung gusto nyo yung ganitong klase ng usapan, ganitong klase ng chicken talk, so para lang tayo magbabarkada, magtotropa dito. Kung ano man yung nalalaman ko, sineshare ko po sa inyo. Kung may mga gusto kayong malaman at na alam ko naman, so sineshare ko rin po sa inyo. At para naman doon sa ating mga kamanok na masyadong marami ng kaalaman. So, marami naman pong video dito sa platform natin. Yun na lang po ang inyong panoodin. Okay? So, alam nyo na po ito. Lipat na lang po kayo. Okay? So, kung napindot nyo na po yung subscribe button and notification bell, at syempre kung na-elect nyo na rin po ang video ito, simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung magandang bakuna na maaaring nating ibigay sa ating mga alagang mga manok? So alam nyo mga kamanok, yung cycle kasi ng vaccine na ibinibigay natin sa ating mga alaga, yan po kasi is may kanya-kanya na responsibilidad. So madaling sabi, may kanya-kanya po yung magandang prevention. Okay? So meron po kasi tayong tinatawag na ibig sabihin is iba't ibang uri ng vaccine. For example, meron po kayong 5 uri ng vaccine na ibinibigay dyan. So, weekly, ibinibigay po natin yan sa ating mga alaga. Yun po ay kadalasan, weekly. After 7 days, saka po tayo nagbibigay ng vaccine. For example, sa unang linggo ng ating mga alagang sisiw, nagbibigay tayo ng unang vaccine, then susundan natin yan sa susunod na linggo. Bakit naman po linggo-linggo or every 7 days ang pagitan o yung interval? Kasi po mga kamanok, sa loob po ng 7 days na yon, kalimitan, saka pa lang po nakaka-recover pagdating sa stress yung ating mga alagang manok, yung ating mga alagang sisiw. At gusto ko rin na ipaalam sa inyo na ang vaccination is nakakapagbigay ng stress sa ating mga alagang sisiw, sa ating mga alagang mga manok. Kaya kailangan po mga kamanok na bumilang ng 7 araw minimum bago po natin bigyan ng kasunod na bakuna yung ating mga alagang mga manok. Okay? So sa video ito mga kamanok, ituturo ko sa inyo ang akin. Okay, yung aking vaccination program at sana ay maging angkop din po sa inyo. Pero pinapaliwanag ko po sa inyo bago ko po simulan, magkakaiba po ang po pwedeng vaccination program, yung akin, yung inyo, depende po yan sa lugar na meron kayo. Kasi po iba-iba po yung yung presence ng virus, ng bakterya sa iba't ibang lugar. Possible dito sa akin nagkakaroon ng halimbawa Fowlpox, tapos diyan naman sa inyo healthy pa yung lupa, healthy pa yung environment, hindi naman po nagkakaroon ng Fowlpox. Tapos dito naman po sa akin nagkakaroon ng gumboro, diyan naman po sa inyo hindi. Iba't iba po pagdating sa klima ng inyong lugar. So, simulan na po natin kung ano ba yung mga vaccines na maaari kong i-recommend sa inyo o ibigay sa inyo. Pero ulitin ko kung ano ba yung magandang vaccine, para sa akin, lahat po ay maganda at nakakatulong sa ating mga alaga to make them healthy para po mapanatili natin yung magandang kalusugan ng ating mga alaga. So, share ko po sa inyo ang vaccination program ko dito sa aking backyard. So, ako po dito mga kamanok, from day 1, okay, day 1, nagbibigay na po ako dyan ng NCD B1B1. Okay, tandaan, NCD B1B1. Yan po ay pinababang, sabihin na natin pinababang form of Lasota
may dalawa po kasing parehas na vaccine dyan. Yung NCD B1B1 at yung NCD Lasota. Parehas lang po sila. Kaso, ang pinagkaiba, yung NCD B1B1, siya po ay isang form ng Lasota na pinababa po yung kakayanan para umangkop, okay, sa sistema ng ating mga alagang sisiw. Okay? Kasi po possible nagkakaroon din po ng virus kagad or bacteria sa ganyang age. Day old hanggang 1 week old, nakakaroon po dyan ng NCD. Okay? Kaya po tayo ay nagbibigay ng NCD B1B1 sa ating mga alagang sisiw. Yung iba magtataka, magwo-worry, Idol Kamanok, bakit sobrang bata pa naman? Day old, nagbibigay ka kaagad? Baka may stress, baka hindi po nila ma-absorb yan. Huwag kayong mag-alala mga kamanok. Naka-design po yung NCD-B1B1 para sa ating mga alagang sisiw. Okay? Siya po ay inia-administer sa mata. Yan po ay drops. Atin pong inibibigay sa kanilang mga mata. Ang tawag po dyan ay, ano nga tawag dito? Kasi pag sa bibig, oral. Okay? Pag sa mata ay ocular? Ocular nga ba? So, sa mga, hindi ako sigurado eh. Basta sa mata po siya binibigay. So, sa mga nakakaalam dyan kung anong tawag pagka sa mata. Kasi sa bibig, oral. Sa mata, hindi ko alam kung ocular. So, paki-comment naman mga kabano kung tama yung aking sinabi or kung ano ba yung tamang term para doon. So, binibigay po yan sa mata. Pinapatak po natin 1 drop or pwede rin sa bibig, or pwede rin sa ilong. So, 1 drop dyan. Tigigisa, okay na po yan mga kamanok. Yun po yung between day 1 hanggang day 7. So, pagdating ng day 8 mga kamanok, nagbibigay na po ako sa kanila ng tinatawag na Gumboro 1. Okay? Or else, pwede rin natin tawagin to na Gumboro mild. Okay? Sa mga magtatanong dyan, tatandaan nyo po ito. Sa mga magtatanong, sa mga mag-i-inquire, sa mga malalaking agribet, sabihin niyo po yan, Gumboro. Gumboro 1 or Gumboro mild. Okay, parehas lang po yan mga kamanok. Okay, so from day 7 or day 8, I mean, pag nakapagbigay tayo, palilipasin ulit natin ng isang linggo. So after ng isang linggo, so darating yung 14 days, dito ako nagbibigay ng NCD Lasota. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dalawang uri ng NCD. So yung B1B1 at yung Lasota. So pagdating ng day 14 mga kamanok, magbibigay ako ng NCD Lasota sa kanila. So ito po yung medyo mas mataas na po na NCD B1B1. So ito po ay para na sa mga sisiw na may edad ng 14 days pataas. Okay, so kung lalabis man ng inyong NCD Lasota na to sa inyong mga sisiw, pwede po itong ibigay o i-administer sa ating mga alagang tandang inahin o sa height na ano pa mang mas above sa 14 days old na mga sisiw. Okay, pwede po yan. Kahit isang patak lang, magiging maayos na po ang inyong mga alaga. Makakaiwas po sila sa tinatawag na NCD o yung peste. Okay? So, right after makapag day 14, lipas ulit tayo ng isang linggo. Pagdating sa day 21, so nagbibigay naman ako sa kanila ng fowl pox. Okay? Pag sinabing fowl pox, syempre ito yung mga bulutong. Possible, ito po ay carry ng mga lamok. So, kapag malamok sa inyong lugar, possible, malaki yung tsansa na magkaroon ng fowl pox ang inyong mga alagang sisiw. So, ang tansya ko dyan, pagdating nila ng day 20, above, dyan na po nag-i-start na magkaroon ng fall pox ang ating mga sisiw. Kaya pagdating ng day 20, day 21, nagbibigay kaagad ako ng fall pox sa kanila. So gamit po yung pincher, atin pong inia-administer sa kanilang wing web yung vaccine na ito. Okay? So, pinipinch po natin yon. So, which is normal po at nakakatulong yan pagdating sa ating mga sisiw para mas maging fallpox free ang ating mga alaga. So, hassle din kasi kapag nagkaroon ng fallpox ang ating mga manok, ang ating mga sisiw. Ang hirap. Ang hirap or medyo hassle talaga siyang bigyan ng remedyo. So, after that, palipasin ulit natin ng isang linggo. Pagdating ng day 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, nag-uulit po ako dyan ng Gumboro Booster o Gumboro 2 or Gumboro, Gumboro Booster ang tawag. So, nagbo-booster po ako mga kamanok kasi possible po na magbalik
yung gumboro sa ating mga alagang sisiw. Kasi po, ang gumboro po, okay, pag nagbigay tayo, so from the day na magbigay tayo, maayos po yung yung antibodies ng ating mga alaga. Pero as the days gone by, as the week goes by, bumababa po yung antas ng protection pagdating sa katawan ng ating mga alagang sisiw. Kaya po ako ay nagbibigay ng booster gumboro sa ating mga alagang sisiw. Okay? So pagdating naman ng day 35, diyan na po ako nagbibigay o nag-i-introduce ng Coryza vaccine. Okay? Ito yung tinatanong palagi ng ating mga subscribers. Idol ka manok, hindi ako makakuha ng ganyang ng vaccine na ganyan. So, ito lagi yung problema ko sa manukan. Nagluluha yung aking mga sisiw pagdating ng 6 weeks old. Hindi kasi nabibigyan ng Coryza. So, yun nga po, medyo hassle po. Kaya po, advice ko sa inyo na magbigay kayo ng Coryza vaccine pagdating nila ng 35 days. So, yun lang po mga kamanok ang whole vaccination program ko pagdating sa aking mga alaga. So, hopefully, makatulong ang mga sinabi kong ito. At syempre, para sa nagtanong kung ano ba yung pinakamagandang vaccine, para sa akin, lahat po yan mapakahalaga. Okay? So mga kamanok, hanggang dito na lang muna siguro ang ating usapan ngayong gabing ito. Sana ay makatulong ang ating pinag-usapan at sana ay marami tayong mga newbie na na-inspired. At sa mga magtatanong dyan, kung kayo is meron katanungan pagdating sa inyong mga manok, okay, mahihiya. Mag-comment kayo at itong channel natin ay ginawa natin para sa inyo. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.